Ano ko ng puso ng kasabaw ng parang baril na. So what's up mga ka-BT Hombre ko? So nandito na naman tayo, Bricks Parongaw. So matagal-tagal ulit na wala tayong vlogs, pero eto medyo may inasikaso tayo ngayong araw na to. So ngayon papakita sa inyo kung ano ang inasikaso ko ngayong araw na to. So yun mga kapatid. So galing ako kanina sa baluarte ni kapatid Pao, kung saan nandun ang mga gawa ng pera. Nandun yung mga embroidery lahat, etc. At tinala ko na yung blanco ko na sinasabi ko na matagal natin. Hindi ko na matandaan kung kailan ko inali yung tawag dito, yung blanco ko na ka-BT Hombre. Pero ngayon, finally, binigyan ko ulit ng sample. So naalala niyo yung last time na binlag ko. So ito siya. So medyo maliit siya. Parang galing pa sa leads to eh. Then yung ka-BT Hombre, yung kanyang medyo hindi mabasa. So ngayon galing ulit ako dun so sayang nga wala si kapatid pa nasa Pilipinas. So yun, pumunta ako doon and then dinala ko yung mga blanco at nag-sample kami ni kapatid Jose, yung kapatid ni Richard Talks. So yun, nag-sample kami at naging maganda naman ang kinalabasan ng sinample. At ito, tingnan natin. Boom. So ito yung sinample ngayon mga kapatid. So napakalaking diferensya talaga kapag nakita mo yung, alam mo yun, yung parang kakilala mo yung naggagawa. May express mo lahat yung Pero yung sa mga minsan katulad nga sa leads. So pag sinabi mo na ganitong size, pero yun, hindi naman pala yung size na gano'n. So actually 2.5 inches daw to, pero tingnan nyo naman ang LED, diba? Parang emotional damage! Parang yun nga sinabi nga ni kapatid Jose. Ito yung 2.5 inch ng logo. So may sa inyo. Boom! Diba? Napakaganda mga kapatid. Oh my God! Tingnan nyo ang pinagkaiba. Kung gaano kalaki ng diferensya. Ito yung malaking C at maliit na C. Diba? Diba? Ang laking diferensya, diba? Tapos, syempre, nakita nyo na kanina, boom, yung ka-BT Hombre niya, mababasa na mga kapatid. Diba? Ka-BT Hombre, parang napakalinaw, no? Ka-BT Hombre. Sobrang solid dito. So, yun. So, meron akong tawag dito, 20 pieces lang na blanco na to, which is vintage hat yung ginamit. Kung natatandaan nyo sa ito yung Headmaster. So yun, medyo may kamahalan din yung yung kanyang blanco. Hindi katulad ng mga yupong ganon, medyo mura lang. Pero ito nga yun nga, sinample ko rin to. So meron akong natira na 20 pieces. So bali magiging na lang yun, magiging siguro kung sinong gusto, unahan na lang siguro mapuno yung set na 20 pieces, and then boom, worldwide shipping tayo mga kapatid. At yun, kung sino may gusto, PM nyo lang ako na mismo direkta
mag-chat sa inyo since nga ngayong week naman ito wala akong pasok. And yun, abangan nyo, meron akong sisend din na hat, na nag-iisang hat na nabili na nung isang araw, yan, nung isang araw, at i-send ko yun papunta sa Pilipinas direkta, mag-isa, solo blanco, sinagot niya yung shipping na papuntang Pinas, isang hat lang. So ganun siyang kagusto yung hat na yun, kasi ako matatagalan ko pang padala yung hat kasi mag-iipon ulit ako, katulad ng yun nga, every month nagpapadala tayo ng kahit paano. So yung mga hat na sa Pilipinas, okay na, kunin ko na lang, papakuha ko na lang pala kay Marson, naka-setup na sa LA to Manila Bay, ready to pick up na ni Marson, and then yun, abangan natin susunod na mangyayari. So ngayon, bukod doon, so may iba tayo, napunta tayo sa mga kabilang hats. So yun, mag-focus muna tayo dito, sobrang solid dito mga kapatid. So bukod dito sa vintage na to, so ito yung Cavite Hombre ko, no. So kinausap nga natin ng Gagasius na yun yung ano natin, yung the source natin. So pwede tayo mag-pre-order sa Yupong mga kapatid. Pre-order sa Yupong kung sino may gusto ng Cavite Hombre. So papakita ko sa inyo yung black version nito na gamit ay Yupong hat. So dapat sana puti or parang black, pwede na, pero naisip ko kanina parang ang tema niya is yung kasambay dito. So ito yung parang naging tema niya mga kapatid. Alam niyo na kung ano yung tsura. Boom. Parang ganito yung naging tema niya. MLB side. Parang St. Louis pero mas mabangis pa to. So ito, papakita ko na sa inyo. 1, 2, 3. Boom. Sobrang solid ng letter C. Old English. Yan, excuse me. Old English letter C niya. Gamit ay Yupong. Boom. Grabe, parang buwan. Na parang napakaganda. Boom. So Cavite Hombre, syempre alam niyo na walang iba. Cavite Hombre sa likod ng parang napakaganda. Ito, sinample niya lang sa akin to, pero feeling ko baka i-keep ko na to kasi sample hat niya. Pero yun nga, pag-usapan natin yung presyo, talagang yung pinag-uusapan namin kasi kung magkano yung at least kahit paano makakamura ng, I mean, hindi mo makamura kasi sa panahon ngayon may mahal na yung mga shipping, and then yung mga hats, and then yung mga, syempre alam niyo na yung mga materials lalo na dito sa US, medyo mahal, dollars to dollars. So medyo pag-usapan natin kung magkano yung magiging ganito, pero syempre tingnan natin, sana hopefully may level natin dun sa kahit papano sa mga yung leveling lang na presyo. Alam niyo na, syempre gusto lang natin na may share ko sa inyo yung aking brand, Cavite Hombre brand. So yun, grabe, sobrang solid nito. Lalo na yung kulay na to, maroon. Boom. Diba? Parang di naglalayo. Parang ganun yung tema. Layo pala ng kulay. So parang ganun yung tema. Napaka-solid. So yun, bukod doon, meron tayong bubukas ang isang hat. At yun na yung ano natin sa ngayon, pero abangan ulit natin. Nag-aantay lang tayo ng tamang pagkakataon at lalabas tayo. So nakita niyo yung picture ko, sinetap ko yung parang GoPro. Yun, so ready to laban na, so hindi na ako mahirapan, nasa chest na siya, hindi na cellphone gamit ko. Pero yun, balik tayo, tingnan niyo kung gaano kaganda yung Cavite Hombre. Boom. Cavite Hombre na sombrero. Cavite Hombre brand. So yun, try tayo maglabas talaga ng sariling brand natin na talaga simulat sa pulo yung naging pangalan natin. Nagsisimula tayo 2019, yun yung parang, yan, naalala ko ng brand ko, Cavite Hombre, na pinangalan ko na agad. Wala nang iba yata kung pangalan yun na agad. Kasi yun nga, alam niyo na, saka na natin iyan yung kwento pagka talagang, alam niyo, basta nagmula ang Cavite Hombre. So yun, I think gusto na natin ito nag-iisa kung ano itong isa, pero yun nga, may mga order pa tayo ngayon. At yun nga, medyo naging busy tayo nitong nakarang araw dahil nga nag-iba tayo ng shift, nag-iba tayo ng pwesto ng work. So yun, at ano pa ba, as always, tapos yung mga nasold kong hat, yan, ready to deliver na yan. Ito,
Meron pa ang itong Missouri na single line, sold na, Magic sold, yung Raiders ko na two-tone, sold na rin, medyo hindi ko kalain na yun nga may kukunin. And marami pa tayong available, abangan nyo lang. Tapos, ipon lang ulit ako, tapos popost ko ulit mga kapatid. So, yun. Yun. Buksan na natin to kung anong meron dito sa sombrero na to. So, yun. Siyempre, ang kapartner natin, walang iba. Si Pink Slasher. Nalimutan ko na sabi nito. So, Kukunidiba yun. Kukunidiba. At laki ng box niya mga kapatid. So, ito galing to sa kaibigan ko na pinakita niya lang sa akin to na titingnan natin na dito niya binagsak para makita ko dito niya binagsak sa akin dahil alam niya may ako sa mga ganitong sombrero. So, tingnan natin. Laki ng box niya, isang hat ng laman, parang may something to. Diba? May something lang to. At, grabe ng init. Kung ito, wala tayo na ito. Mas marilin. Grabe naman yung ang laki ng box, tapos wala man lang plastic yung yung sombrero. Wala ito, bagsak to sa yun. Naku, kakaiba to mga kapatid. Sobrang kakaiba nito. Boom! Shark's Tooth na KC Montero. Wow! Grabe naman pagkakadali nito. Mga kapatid, bihira sa mata. Parang kulay ng Dodgers mga kapatid. Shark's Tooth na KC Montero. So grabe. Kailangan naman din linis ito. So, alagaan natin ito bukas. Ibigyan natin ng haplos ng pagmamahal. At para bumalik siya sa kanyang dating ganda. Katulad ng mga hats ko, halos lahat ng mga MLB ko hindi naman ganun ka-perfect yung condition niya. Talagang todo alaga lang talaga, linis, at least presentable ba? Presentable siyang tingnan. So yung iba hindi talaga perfect, 100% perfect na DS condition, hindi naman. So kasi dahil nga sobrang hirap na nila hagilapin at yun, talagang talagang sinubo ko na makuha ko lang talaga yung parang sinubo ko na yung pagkakataon para lang makuha yung mga sombrero niya. Pero ngayon yun nga. So finally, kompleto na tayo. So yun. Eto ngayon, nag-iisang case ko. Wala pa nag-antay pa lang tayo sa mga natin, sa mga ads natin para tinapos sila. Nagbabaril ulit tayo ngayon at nagbabalik. Kasi na-stable na tayo sa kabilang trabaho naman. So pagkakataon na ulit para rumatrat. Siyempre, hassle ulit mga kapatid at yun. So soon, magbibitaw na rin ako ng mga ilan sa collections ko again. Yun nga, tulad nga sa mga collection ko ng Raiders, Missouri. Dali na. So abangan nyo yung mga ilalabas ko ulit na galing sa Bolt ni Cavite Hombre Breeze. Pero nga, AKA nalimutan ko, sobrang dami ng tawag AKA Baby Cakes, AKA The Champ, AKA Black Dome God, name it, lahat na. So yun, grabe ganda nito. Napatingin ako dito, napatulala ako dito. Sobrang kakaiba sa mata. Medyo may discoloration nga lang siya, pero parang I don't mind, lalo na sa collection ko. Pero maganda pa rin siya sa paningin ko. Grabe, di ba? So kanya-kanya talaga tayong pagtingin sa mga sombrero kahit may mga flaws siya. Pero sobrang ganda. Bihira yung may gintong logo, nilagyan pa ng crown, di ba? KC, Royals, parang grabe. Parang mga dugumbog ako to, mga ganun, mga Kings, parang ganun. Kings kasi mayroong corona di ba? So, sobrang solid mga kapatid. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga kapatid. At ano ba? So far, ito naman yung mga stock ko. Inayos ko sila ng nakaraan. Siyempre, yung maintenance natin, talagang pinahimisting natin siya. Baka mamaya may nakatira na sa loob, mga ganyan. So, yun. So, nakaset up yung mga sombrero natin dito na maayos. Talagang ang ganda ng pagkakastock. So, hindi nyo napapansin, naka-all lahat siya kasi binugaan ko yun, diba? Grabe yung pagkakakulog tayo niya, no? Ito yung deads ako nakuha.
si Ace. So, grabe mga tayo yung mga alaga natin kasi binugahan ko yan kahit hindi ko na nilagyan ng mga cold test. At least nabugahan ko lang ng steam. Parang baka mamaya may mga nakatirang nilalang. So yun, mga kapatid, hanggang dito lang Bricks Parungo ng Cavite Hombre at abangan nyo ulit. Salamat sa mga sumusuporta at naghihintay ng mga i-upload kong videos. Yun, talagang abangan lang ulit. Talagang i-enjoy natin tong game na to. I-enjoy natin tong lilibot ko kayo dito sa San Francisco. Kahit saan man ako magpunta na thrift store or mga thrifting na mga event ganun. So yun, abangan natin yan. Excited yung kasi gawa ng GoPro. So yun, maraming salamat at yun, kita-kits tayo. Boom! So yun mga kapatid, at papakita ko lang sa inyo ng close-up yung ating mga sombrelong Cavite Hombre. So kung nakikita nyo mga kapatid, yung unang sample ko, napakaliit ng letter C. Syempre nag-try lang ako. So which is sabi naman niya 2.5 inches ang pagkakasabi niya dun sa logo, pero nakita niyo naman ang taas dito. Pero yun, anyway, nagkaroon nga tayo ng pagkakataon ngayon. Tapos yung Cavite Hombre niya medyo sobrang tight ng Old English, hindi siya mabasa. Pero ngayon kita niyo naman pinagkaiba, ang ganda, grabe, sobrang solid ang pagka-letters niya, Old English. And then yung Cavite Hombre niya mga kapatid, Cavite Hombre, grabe, mababasa nyo mga kapatid. So yun, ginamit natin yung kanyang vintage na headmaster. And then sobrang ganda, lalo na to, sobrang ganda ng kulay nito. Grabe ng pagkakaganda din nito. So yun, ako yung mismong pumili ng kulay niyan dahil nga gusto natin subukan. At ang ganda ng kinalabasan. Yun natin sa likod ulit, kung mababasa yung Cavite Hombre. Boom, sobrang ganda. Cavite Hombre, yupong hat mga kapatid. Boom, yun o, may papel pa. Sobrang solid ng fitting nito mga kapatid. At yun, so mga kapatid, at yun lang, at pinakita ko sa inyo na ng close up yung mga sombrero para makita nyo kung ganong kalaki ng pinag-improve ng una kong design, una kong paggawa sa logo ngayon. Sobrang grabe. Boom. So yun, maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo.